Missing sa Bungeros tukoy na ang mga sangkot. Atong ang kinasuhan na ng Department of Justice na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban kay Charlie Atong Ang at 24 na pang individual. Ito'y kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng pagkawala ng mga sabongero at may kasamang mabibigat na paratang. Kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Base sa naglabas na rekomendasyon ng DOJ, makakasuhan sina Ang at ang iba pa ng 10 counts of kidnapping with homicide. Para sa mga biktimang pinaniniwalang pinatay at 16 na counts of kidnapping with serious illegal detention. Para sa mga patuloy na nawawala. Ito ang pinakamalakas at pinaka-formal na hakbang kontra sa mga inakusadong sangkot sa nawawalang sabongero. Isang pagbabagong radikal mula sa mga nakaraang taon ng kontrobersya at pagdududa. Ayon sa mga reklamo at ulat ng mga pamilya, may sunod-sunod na pagkawala ng sabongero o cockfight enthusiasts mula taong 2021 hanggang 2022. Nagmula sa iba't ibang lugar ang mga biktima, Bulacan, Laguna, Metro Manila, Batangas at sila'y huling nakita sa konteksto ng isabong, online sabong o sa mga sabong arenas. Walang ilan sa kanila ang nakabalik. Walang contact, walang bangkay, walang klarong bakas na nagsumbong sa tunay nilang kalagayan. Dahil dito maraming pamilya ang nagsampa ng reklamo, humingi ng hustisya at nagharap ng testimonya bagamat sa loob ng ilang taon tila walang konkretong resulta o mapatutunayang ebidensya. Hanggang sa lumitaw ang isang susi sa usapin. Ang pangunahing testimonya na nagbukas sa formal na investigasyon ay nagmula kay Julie Dondon Patidongan, isang dating security personnel na umano'y may direktang kaalaman sa operasyon ng grupo. Ayon sa kanyang pahayag, may sinasabing coordinated abduction o pagdukot ng sabonghero sa iba't ibang insidente noong 2021 hanggang 2022. Ang mga biktima raw ay dinala sa safe houses, inilahad sa kanyang testimonya na may interrogation, at ilan umano ay pinatay, at ang mga labi umano ayon kay Patidongan ay itinapon sa Taal Lake. Dahil dito, nagsagawa ng underwater search ang Philippine Coast Guard, PCG, kasabay ng forensic at technical divers operations para tuklasin ang posibilidad na may bangkay o skeletal remains na maaaring patunay ng krimen. Ayon sa DOJ, nagsimula ang DNA matching, kinuha ang DNA samples mula sa mga kamag-anak ng nawawala para ikumpara sa anumang makuhang remains. Mula Hulyo 2025 hanggang ngayon, may ilang mahahalagang recoveries at resulta. Nai-recover ang 401 skeletal remains mula sa Taal Lake, mula sa 17 magkakaibang lokasyon ayon sa records ng PCG at PNP Forensic Group. Ayon sa ulat, as of mid noong October 2025, umabot sa 781 bone fragments ang nakuha mula sa lake at 887 dito ang kinumpirmang human origin. Kasabay nito, may nakuhang mga personal effects, mga damit, bag, posibleng gamit ng biktima na isinama sa mga recovery operations upang magsilbing posibleng identifikasyon. Ang mga hakbang na ito, forensic recovery, DNA sampling, at paghahanda ng chain of custody ng mga ebidensya ay itinuturing ng DOJ bilang mahalagang bahagi ng case build-up. Sa mga inihain na reklamo, hindi lamang si Atong ang sangkot. Ayon sa mga dokumento at testimonya, ilang pulis, kabilang sina former high-ranking officers, ang kinilala bilang posibleng sangkot. Kasama rin sa unang reklamo ang isang kilalang personalidad, Gretchen Barreto, bilang bahagi ng grupo umano na may kinalaman sa sabong operations. Gayon din, nagsampa ng sariling counter affidavit si Gretchen Barreto, kasabay ng pagsang-ayon ng kanyang abogado na wala daw silang sapat na batayan at humihiling ng pag-dismiss ng kaso laban sa kanila. Ang DOJ at ng mga kasamang ahensya ay nagtaguyod ng DNA matching program. Kumuha ng DNA samples mula sa mga kamag-anak ng nawawalang sabongero upang maikumpara sa mga nahuling buto o skeletal remains mula sa Taal Lake. Hanggang ngayon, wala pang public announcement ng positibong match. Ibig sabihin, kahit may recovered bones at remains, hindi pa matiyak na ito nga ang sa mga nawawalang sabongero. Sa isang ulat, sinabi ng PCG na may ilan daw sa mga nahuling remains ang may posibleng charred
o nasunog na bahagi na nagpapakita ng complexity ng kaso at nangangailangan ng mas masusing forensic at scientific examination para sa mga pamilya ng mga nawawala at para sa publiko. Ito ang may pinakamalaking pag-asa, hindi na lang reklamo o pahayag. Legal na proseso na ang susunod. Sa kabila ng mga hakbang, may recovery ng remains. May formal na kaso, may pangalan ng akusado, hindi pa tapos ang laban. Ang publiko, media, mga organisasyong panlipunan at pamilya ng biktima, lahat may responsibilidad na panatilihing mulat ang lipunan, bantayan ang proseso, at igiit ang transparency. Ang desisyon ng DOJ para isampa ang kaso laban kay Charlie Atong at iba pa ay isang makasaysayang hakbang. Ito ang pinakamalakas na tugon ng pamahalaan laban sa mga alegasyon ng pagdukot, illegal na detensyon, at posibleng pagpatay sa mga sabongero. Ngunit ang legal na proseso ay mahaba at masalimuot. Maraming ebidensiyang kailangang patunayan. Maraming akusadong magsisilbi bilang depensa at maraming tanong pa ang kailangang masagot. Sa kasalukuyang kalagayan, may pag-asa, may paggalaw, may bukas na pintuan para sa hustisya. Hindi pa tiyak ang resulta, pero isang malinaw na mensahe para sa lahat. Ang karapatan sa buhay, hustisya at katotohanan ay hindi matitinag. Nagsampa na ng reklamong murder ang mga kaanak ng mga nawawalang sabonghero laban kay negosyanteng Atong na itinurong utak umano sa mga krimen ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Hindi lang si Atong ang naging target, kasama pa rito ang actress na si Gretchen Barreto at si retired Police General Jonel Estomo. Ang nakakakilabot sa lahat ng ito, ayon kay Patidongan, nasa 34 na sabonghero ang nawala noong 2021 at 2022 na dinukot at ipinapatay umano dahil sa hinalang ng dadaya sa sabong. Pero ang mas nakakagulat, sinabi ni Patidongan na aabot sa 100 ang lahat ng sabongerong pinatay at itinapon umano ang mga bangkay sa Taal Lake. Taal Lake na pinakamagandang lawas sa Batangas na ginagawang tourist destination ay posibleng ginawang libingan ng mga patay na sabongero. Nakakaksuklam man isipin, pero ganito karami ang mga nakatagong krimen sa ating lipunan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Atong ay main player sa sabong industry at siya ang amo ni Patidongan. Pera ni umano ang ginagamit para bayaran ang mga contractor na pulis na gumagawa ng mga krimen. Ibig sabihin, may mga corrupt na pulis na binabayaran para pumatay. Ang pinakamalaking challenge dito ayon kay Remulla ay ang pagpapatunay ng mga krimen dahil criminal organization ang kalaban. Kapag criminal organization, napakahirap patunayan ang mga krimen na ginawa. Sabi niya, lalo pa raw kung ang pinag-uusapan ay ang number 1 sa organization. Ang mundo ng power, control at karahasan. Mula sa nuclear submarines na nagbabanta sa internasyonal na karagatan hanggang sa mga missile na nagdudulot ng deterrence at sa mga nawawalang sabonghero na pinapatay dahil sa pera, lahat ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan at sa pagpapanatili nito. Sa international scene, ang US at Russia ay naglalaro ng dangerous game na pwedeng magdulot ng World War III. Sa regional level, ang Pilipinas ay nag-a-Armstrong upang maprotektahan ang sariling teritoryo. At sa local na level, may mga criminal organization na gumagamit ng karahasan para mapanatili ang kanilang illegal empire. Ang common denominator, lahat sila ay handang gumamit ng karahasan para makamit ang kanilang layunin. At ang nakakalungkot, ang mga ordinaryong tao ang naging collateral damage sa mga laro ng mga malalaking tao. Sa gitna ng lahat ng tensyon na ito, saan ba tayo dapat tumayo? Bilang mga Pilipino, kailangan nating maging aware sa mga nangyayari hindi lang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa international scene. Ang nuclear submarines, BrahMos missiles, at mga nawawalang sabonghero ay hindi simpleng balita. Ito ay mga senyales ng panahong ginagalawan natin. Kailangan nating suportahan ang mga hakbang ng gobyerno para sa national security, pero kailangan din nating bantayan kung walang corruption at abuse of power. Kailangan nating maging vigilant sa mga criminal organizations, pero kailangan din nating tumulong sa mga biktima ng injustice. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay hindi na kayang matawag na safe space. May mga banta mula sa labas, may mga kaaway sa loob, at may mga taong handang pumatay para sa pera at power. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat tayong matakot. Sa halip, dapat tayong maging mas alert, mas informed, at mas handang lumaban para sa hustisya.
Kaya hindi lang simpleng balita ang mga ito. Ito ay mga babala. Babala na dapat tayong maging handa sa anumang darating. Anong masasabi mo tungkol sa mga balitang ito? I-komento mo ito sa ibaba, huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.